FDS, lagi lang tinuturo kung paano ka mag-ipon ng pera, paano ka maging matatag sa sarili mo. Oh, hi mga kapatid. So, for today's video ay meron akong i-interviewin na isang former Pantawid Pamilya Filipino program na beneficiary ng programa. So, ngayon ay interviewin ko siya, tatanungin ko siya kung ano ang naging effect sa kanya ng programa at sa kanyang pamilya. Kasi ngayon usap-usapan kasi ngayon na sinasabi kasi nila ate na ang programa daw ay tinuturoan daw ng programa yung mga beneficiary na maging tamad. Oh, no. Hindi. Okay, so papakilala ka muna sa kanila. Okay. Ako nga pala si Pedrina Añasco. Dati po akong member ng 4PACE. Oo. Pantawid Pamilya Filipino program. Ngayon, nakagraduate na ako. So, sa programa, wala na ako. Okay, sige. So, as a former beneficiary namin ng programa, ano yung isa sa mga naitulong sa'yo ng programa? Marami siyang naitulong sa akin, lalo na nung hindi pa ako naging OFW, hindi pa ako nagiging abroad. Marami na nakatulong sa akin kasi yung sahod ng asawa ko hindi naman talaga totally sa amin paggastos. Malaking tulong kasi nakapagpaaral ako ng maayos ng mga anak ko. Ayun. Oo, tuloy-tuloy yung pag-aaral, walang nahinto. Tapos yun, sa mga pangangailangan ko rin sa personal namin, sa pamamahay namin na nabili ko rin ang dahil sa purpose. Ayun, very good. So ayun mga kapatid, so doon tayo sa pag-aaral ng mga bata. No? So ilan ngayon ang anak mo na nakagraduate ng high school? Isa pa lang. Gagraduate pa lang siya ngayong May 5. Senior high? Oo, senior high. Pero yung nung nakaraan yun, yung grade 10. Okay. Tapos hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa naman din sila nag-aaral. So magka-college din? Magka-college na next year. Ayan, sige. Next pasukan. Helpful ba ang programa doon sa pagiging malakas mong babae? Oo naman. Na naging confidence? Sige, paano yun? Sobrang laking tulong. Alam kung ba, FDS, lagi lang tinuturo kung paano ka mag-ipon ng pera, paano ka maging matatag sa sarili mo, yung mga ganon klase mga pinag-aralan namin dati sa FDS. Tapos yung tinuturuan kanila kung paano ka mag-handle about sa pera, paano ka magtipid, yung hindi mga kailangan, huwag muna, unahin yung pangangailangan talaga na unahin, katulad ng mga bills, mga school supplies sa mga bata, yung mga ganon. Wow. So, ang laking tulong kumbaga. Ang laki So, mga kapatid, so according to our beneficiary, from our beneficiary, so ang programa po ay hindi po yan para maging tamad yung mga beneficiary. Nasa tao po yun. Kaya nga, diba? Nasa tao po yun yung sabihin na tamad. Nasa tao po yun. Na kung gusto talaga nila na umasa lang doon sa talaga ng purpose, yung ibibigay. Hindi po dapat umasa. Dapat ka rin kung paano ka maghanap buhay. Matuto kumbaga. Ayun, di ba? Hindi naman naging, kasi kung sabi nila na para maging tamad, turuan maging tamad yung so isa ito sa mga testimonial ng ating beneficiary na si ate ay hindi siya naging tamad. Bagkus, naging pa ako, yung tawag to, naging agresibo kumbaga pa sa pamumuhay kung paano para umangat sa buhay. Ayun, di ba? Dapat maging focus ka talaga na kung ano yung mga goal mo sa buhay para sa pamilya, sa pag-aaral ng mga anak mo. Yung gano'n. Nasa tao po yun, yung tamad-tamad. Nasa tao po yun. Talagang aasa lang talaga doon sa isang bagay na ibinibigay sa iyo. Hindi po ganoon, dapat hindi aasa doon. Totoo. So ayun, so maraming salamat at nawa ay madagdagan pa. Thank you din. Madagdagan pa ang mga beneficiary na mga former beneficiary na ma-interview natin. Yes, so mga kapatid, kung gusto niyo na mag-interview po tayo ng iba pang beneficiary, so paki-comment lang po sa comment section ng yes. Okay? So thank you so much sa iyong testimonial na ang programa ay hindi talaga ito para turuan ng mga beneficiary maging tamad. Okay? So ipagpatuloy mo. Magka-college na yung mga anak mo, diba? College na po next year. Wow. So congratulations at laban sa buhay. Laban lang talaga sa buhay. Laban lang. Ayan. So, para sa kinabukasan ng mga anak. Laban talaga. Ayun. So maraming salamat. Thank you. Bye-bye. God bless.